Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang babaeng walang ibang dote, kundi ang amoy ng luma niyang stethoscope, Adrian. Isang hamak na anak pawis lang si Mirella, na nagsuot ng puting gown para magmukhang kagalang-galang, pero kahit anong kuskus mo sa ginto, ang tanso ay mananatiling tanso. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng silid-aklatan, napatigil ang mga paa ni Mirella. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng scalpel sa gitna ng tensyon sa operating room, ay biglang nanginig. Hawak niya ang isang supot ng paboritong kare-kare ni Adrian na binili pa niya sa malayo matapos ang 24 na oras na duty sa ospital. Ang init ng pagkain na tumatagos sa plastic ay tila naging lason na unti-unting pumapaso sa kanyang balat. Tiniis niya ang hapdi ng namamagang mga paa at ang hilo dahil sa puyat, lahat para lamang masalubong ang asawa ng may ngiti. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay parang mga karayom na itinabaon sa kanyang puso. "Mom, please! Mirella is a good doctor. She's dedicated," sagot ni Adrian. Ngunit ang boses nito ay walang alab, walang paninindigan. Tila ba isa lamang itong mahinang bulong na agad nilamon ng mapang-aping presensya ng kanyang ina. "Dedicated? Adrian, gisingin mo ang sarili mo. What we need is a wife who can stand beside you in business galas. Someone with a name that carries weight. Hindi iyong asawang amoy gamot at palaging wala dahil inuuna ang mga pasyenteng hindi naman makakatulong sa ating kumpanya. 5 taon na, Adrian. 5 taon ka nang nakatali sa isang pabigat. Panahon na para putulin ang tanikala." Nanigas ang buong katawan ni Mirella. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba naubusan ng hangin ang buong paligid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang bingi-bingit na tunog sa kanyang pandinig. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Siya ang tahimik na anino sa likod ng mga tagumpay ni Adrian, ang tagaayos ng gusot kapag pagod ang asawa, at ang tagatiis sa bawat matatalim na tingin ni Doña Aurora. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Mirella sa supot ng pagkain. Ang plastic ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri hanggang sa lumapag ito sa sahig. Ang sarsa ng kare-kare ay kumalat sa mamahaling marmol, parang isang malaking mantsa na hindi na mabubura kailanman. Ngunit hindi niya naramdaman ang pagkabasa ng kanyang sapatos. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao sa loob ng sarili niyang tahanan. Bumalik sa kanyang gunita ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang alagaan si Adrian nung may sakit ito, ang lahat ng pagmamano niya kay Doña Aurora sa kabila ng mga insulto, at ang bawat panalangin niya na sana ay makita nila ang kanyang halaga. Pero sa dulo ng lahat, nanatili pala siyang tanso sa kanilang mga mata, isang banyagang mantsa sa kanilang purong ginto. Napapikit si Mirella ng mariin. Ang kanyang lalamunan ay parang nanunuyo, at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Ang pamilyang itinuring niyang kanlungan ay siya palang kabaong na dahan-dahang naglilibing sa kanya ng buhay. Gaano ba kalaki ang kailangang ibigay ng isang puso bago ito tuluyang mapagod? Hanggang kailan kailangang maging bingi ang isang kaluluwa sa sarili nitong sigaw ng katarungan? Hindi na nakapaghintay pa si Mirella. Sa isang biglaang bugso ng damdamin, itinulak niya ang pintuan. Ang tunay na ingay ng bisagra ay tila isang hudyat ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian habang si Doña Aurora ay nanatiling nakaupo ng tuwid. Ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang mapang-uyam ng ngiti na tila ba matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. "Mirella, kanina ka pa ba riyan?" Nauutal na tanong ni Adrian. Ang kanyang mukha ay namumutla sa harap ng asawa. Hindi sumagot si Mirella. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian, naghahanap ng kahit maliit na piraso ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang anino na takot sa sarili nitong ina.
Pagkatapos ay lumingon siya kay Doña Aurora na ngayon ay dahan-dahang tumayo at inayos ang kanyang perlas na kwintas. Mabuti na ring narinig mo para hindi na tayo magbolahan pa. Wika ng matanda sa tono na parang naguutos lamang ng kape. Dahil bukas na bukas din, tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. Tumigil ang mundo ni Mirela sa isang masakit na katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? O ito pa lamang ang simula ng isang bangungot na wala siyang katiyakang magigisingan? Isang pirasong pagkain lang ba ang kaya mong i-offer sa asawa mo, Mirela? Pagkatapos ng lahat ng yaman at prestihiyo na ibinigay namin sa'yo, heto ka, nagkakalat ng dumi sa aking mamahaling sahig. Ang boses ni Doña Aurora ay hindi man lamang nanginig sa gulat. Sa halip, itinuro ng kanyang daliri na may suot na dambuhalang brilyante ang tumpok ng kare-kareng nakasabog sa marmol. Para kay Mirela, ang sarsang kulay kahel na yon ay hindi lang pagkain. Iyon ang kanyang pagod, ang kanyang puyat, at ang bawat piraso ng kanyang pagmamahal na ngayon ay niyayapakan na lamang ng tingin ng kanyang biyenan. "Mom! Stop it!" Mahinang saway ni Adrian pero hindi siya lumapit kay Mirela. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng desk. Tila ba may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila ng kanyang asawa. "Bakit ako hihinto, Adrian? Look at her. Isang doktor na hindi man lang kayang magdala ng supot ng pagkain nang hindi nagkakalat. How can we trust her with our family's reputation if she's this clumsy, this incompetent?" Ang bawat salita ni Aurora ay parang asidong tumatagas. Dahan-dahang tinutunaw ang natitirang lakas ni Mirela. Napatingin si Mirela sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding sikip sa kanyang dibdib. Incompetent? Pag-uulit ni Mirela, ang kanyang boses ay paos at halos pabulong. 5 taon na, Ma. 5 taon akong naging mabuting asawa. 5 taon akong nagtiis sa bawat masasakit ninyong salita dahil ang akala ko, balang araw, tatanggapin ninyo rin ako. Pero ngayon, narinig ko ang lahat. Ang tingin niyo pala sa akin ay isang tanikala lang? Huminga ng malalim si Mirela. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luhang kanina. Pagustong kumawala. "Adrian, wala ka bang sasabihin? Asawa mo ako. I am your legal wife. Bakit hinahayaan mo siyang pagsalitaan ako ng ganito?" Tumingin si Adrian kay Mirela at sa isang saglit nakita ni Mirela ang isang kislap ng awa. Pero bago pa man ito maging isang pagkilos, mabilis na humawak si Doña Aurora sa braso ng kanyang anak. "Adrian, remember your father's legacy. Remember the contract we are about to sign with the Villamores. Kailangan natin ng katatagan, hindi ng drama." Giit ng matanda. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mirela nang may mapanuring mata. "At ikaw, Mirela, huwag mong gamitin ang salitang legal wife sa akin na parang isang korona. Sa pamilyang ito, ang katapatan ay hindi sinusukat sa papel, kundi sa pakinabang. At sa totoo lang, wala ka ng silbi rito." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang semento. Naririnig ni Mirela ang sarili niyang mabilis na paghinga. Ang bawat segundo ay tila isang pahirap. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik. Lumapit si Aurora ng isang hakbang. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Mirela. "You think you're so special dahil nakatapos ka ng medisina? Maraming doktor sa mundo, Mirela. Pero ang posisyon mo sa tabi ni Adrian, maraming mas karapat-dapat kaysa sayo. Marahil ay tama nga ang narinig ko sa ospital na nagiging pabaya ka na rin sa trabaho mo." "Ano ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Mirela. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora. "Wala lang. Sinasabi ko lang na kapag ang isang tao ay pagod na, nagagawa na niyang magkamali.
At ang mga pagkakamaling iyon, may mabigat na kapalit. Bago pa man makasagot si Mirela, ang malakas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang puting gown ay bumasag sa tensyon. Sa gitna ng nanginginig na mga daliri, kinuha niya ito. Ang pangalan ng Chief of Staff ng ospital ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang malumanay na pagbati. Puno ito ng kaba at galit. Dr. Santos, kailangan mong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang pasyenteng inoperahan mo kaninang umaga. Si Mr. Hernandez. He is in critical condition. May nakitang naiwang surgical gauze sa loob ng kanyang tiyan at ang asawa niya ay nagwawala na sa labas. The board is calling for an emergency meeting, Mirela. This is a major medical malpractice. Parang gumuho ang kisame ng silid-aklatan sa ibabaw ni Mirela. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Tila ba naging jelly ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa hamba ng pinto habang ang kanyang cellphone ay dahan-dahang bumitaw sa kanyang kamay at lumapag sa basang marmol sa gitna ng natapong kare-kare. Tumingin siya kay Doña Aurora na ngayon ay tahimik na kinuha ang kanyang baso ng wine at uminom ng dahan-dahan. Ang mga mata ay kumikinang sa isang tagumpay na tila ba matagal nang naplano. Adrian, tawag ni Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang kanyang asawa ay umiwas ng tingin. Humakbang ito paatras, palayo sa kanya. Tila ba ang mismong hangin sa paligid ni Mirela ay naging nakakahawa. Ayusin mo ang gulo mo, Mirela. Malamig na sabi ni Adrian. Huwag mong idamay ang pangalan ng mga Santos sa kapabayaan mo. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang silid, naramdaman ni Mirela ang pinakamatinding ginaw sa kanyang buong buhay. Hindi lamang niya nawawala ang kanyang asawa, unti-unti na ring dinudurog ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dangal, ang kanyang pagiging doktor. Doktora, ibaba mo na ang iyong paningin. Wala ka ng karapatang tumingin ng diretso sa amin pagkatapos ng ginawa mo. Ang mga salitang ito mula kay Dr. Torres, ang Chief of Staff, ay tumama sa pandinig ni Mirela na parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagyayelong gabi. Sa loob ng boardroom ng ospital, kung saan dati siyang pinararangalan dahil sa kanyang mga matagumpay na operasyon, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat pares ng mata na nakatingin sa kanya, ang kanyang mga kasamahan, ang mga nurse na dati ay may paghanga sa kanya, ay puno na ngayon ng paghusga at pandidiri. Nakatayo si Mirela sa gitna ng silid. Suot pa rin ang kanyang puting coat na may bahid ng sarsa mula sa natapong pagkain sa mansyon. Ang coat na ito, na simbolo ng kanyang pangarap at dangal, ay tila naging isang mabigat na tanikala na dahan-dahang humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng lupa. Hindi ko yon nagawa, Dr. Torres. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinapatatag. Nag-double check kami ng mga nurse bago namin tinapos ang operasyon. All sponges and gauzes were accounted for. Malinaw ang records ko. Records? Ang ibig mo bang sabihin ay ang records na ito? Isang folder ang marahas na ibinagsak sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang hatol ng kamatayan. Tingnan mo ang pirma mo, Mirela. Dito sa post-operative checklist, may kulang na isang bilang. At ang kulang na iyon ang nakuha sa loob ng pasyente kanina sa emergency reoperation. Dahan-dahang lumapit si Mirela at tiningnan ang dokumento. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang pirma ay naroon, ngunit ang mga numero ay hindi ang kanyang isinulat. May nagbura, may nagpalit. Isang malinis at kalkuladong sabotahe. Sa gilid ng silid, isang pamilyar na anino ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakaupo roon si Doña Aurora, nakasuot ng itim na belo na tila ba nakikiramay sa isang patay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na katuwaan. Naroon siya bilang isa
sa mga pangunahing donor ng ospital, isang posisyong ginagamit niya ngayon para durugin ang huling pag-asa ng kanyang manugang. Napakasakit para sa aming pamilya ang balitang ito. Wika ni Aurora, ang boses ay puno ng pekeng pighati na tila isang mahusay na pag-arte sa telebisyon. Ibinigay namin ang lahat kay Mirela, ngunit tila ang kanyang isipan ay wala na sa kanyang propesyon. Marahil ay tama ang mga sabi-sabi na ang kanyang pinagmulan ay hindi talaga akma sa bigat ng tungkuling ito. Ang isang santos ay hindi dapat nagdadala ng ganitong uri ng kahihiyan. Gusto ni Mirela na sumigaw, na ituro ang matanda at sabihing ito ang may gawa ng lahat. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na doktor na galing sa hirap laban sa makapangyarihang Doña Aurora Santos. Tumingin siya sa pintuan ng boardroom. Umaasang lilitaw doon si Adrian. Umaasang ang kanyang asawa ay papasok at sasabihing naniniwala ako sa asawa ko. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malamig na dingding at ang sarili niyang anino na tila unti-unti ring kumakalas sa kanya. Dahil sa insidenteng ito, patuloy ni Dr. Torres, at sa formal na reklamo mula sa pamilya ng pasyente na suportado ng Santos Foundation, ang board ay nagdesisyon, Dr. Mirela Santos, you are hereby indefinitely suspended from practicing medicine in this institution pending a full investigation by the medical board. Isuko mo ang iyong ID at ang susi ng iyong opisina. Ang pagtanggal ni Mirela sa kanyang ID ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila kinakatay ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay naging manhid at ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga basag na bubog. Naririnig niya ang mga bulungan sa pasilyo, ang mga mapang-uyam na tawa ng mga taong dati ay nginingitian siya. Ang ospital na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon ay biglang naging isang banyagang lugar na puno ng puot. Nang makarating siya sa locker room, mag-isa niyang hinubad ang kanyang puting coat. Tinupi niya ito ng maayos sa kabila ng panlalabo ng kanyang mga mata. Dahil sa luhang pilit niyang hindi pinalalabas, kinaplos niya ang bordadong pangalan sa dibdib, Dr. Mirela Santos, MD. Hindi dito nagtatapos ang katotohanan. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pait at pangako. Ngunit habang lumalabas siya ng ospital bit-bit ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit, sinalubong siya ng isang matinding liwanag ng mga kamera. Ang mga reporter ay tila mga buwitre na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang sasakyan ni Adrian na dumaan lamang sa kanyang harapan. Hindi tumitigil, hindi bumababa. Tila ba isa na lamang siyang basurang hindi dapat sulyapan. Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang itanim ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay? At sa oras na ang lahat ay nakatalikod na, meron pa bang natitirang dahilan para lumaban? O mas madali na lamang bang hayaang lamunin ng dilim ang lahat? Bitawan mo ang kamay ko, Mirela. Baka mahawaan pa ako ng dumi ng iyong pangalan. Ang mga salitang ito, mula kay Adrian, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Mirela sa buong buhay niya. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang malawak na silid-tulugan, ang silid na naging saksi sa kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, ay tila naging isang malamig na korte kung saan siya ang hinahatulan. Dahan-dahang binawi ni Adrian ang kanyang braso. Tila ba ang hawak ni Mirela ay isang nakakapasong bakal. Hindi makapaniwala ang doktora habang tinitingnan ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Adrian, na dati ay puno ng pagsamba, ay puno na ngayon ng pag-alinlangan at takot. Adrian, makinig ka sa akin. Pagsusumamo ni Mirela, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng matinding pagod. Siniset up nila ako. Alam mong hinding-hindi ko gagawin yon sa isang pasyente. Alam mong ang medisina ang buhay ko. Pangalawa sa'yo. Please, kailangan ko ang asawa ko ngayon. Iyon na nga ang problema, Mirela.
Sagot ni Adrian, sabay talikod sa kanya. Humakbang siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng mga Santos na tila doon niya hinahanap ang kanyang lakas. Ang buhay mo ay puro medisina, puro pasyente, puro tulong. At dahil sa obsession mo na maging bayani, nakalimutan mo ang dangal ng pamilya ko. My mom was right. Masyado kang naging kampante dahil naging asawa kita. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang isang martilyo na nagpapako sa huling pag-asa ni Mirela. Sa kabila ng lahat ng sakit, nanaig ang kinalakihang ugali ni Mirela. Lumapit siya sa matanda, dahan-dahang yumukod, at kinuha ang kamay nito para magmano. Isang huling pagtatangka na ipakita ang kanyang paggalang at pagmamahal bilang manugang. Ngunit bago pa man madampi ang noo ni Mirela, sa likod ng kamay ni Aurora, marahas itong binawi ng matanda. Huwag mong dungisan ang kamay ko ng iyong mga palad na pumatay ng tao, Mirela. Ang pagmamano ay para sa mga batang may respeto, hindi para sa mga kriminal na nagtatago sa likod ng puting gown. Napatulala si Mirela na natiling nakayuko sa kawalan. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pilit na tinitimpi ay tuluyan ng pumatak at nabasa ang mamahaling carpet. Ang bawat patak ay tila isang saksi sa kanyang pagkatalo. Mom, tama na. Mahinang sabi ni Adrian, pero wala itong bisa. Hindi, Adrian. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sigaw ni Aurora. Ang boses ay naging matalim at puno ng kamandag. Mirela, look at my son. Look at what you're doing to him. Pinagtatawanan siya ng buong board of directors dahil sa'yo. Utang namin ang lahat sa reputasyon ng mga Santos. At ikaw ay isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyong itinayo namin. Lumapit si Aurora kay Adrian at hinawakan ang balikat nito. Adrian, anak, alalahanin mo ang lahat ng sakripisyo ko para sa iyo. Sino ang nanatili sa tabi mo nung iniwan tayo ng tatay mo? Sino ang nagpalago ng kumpanya para sa kinabukasan mo? Ngayon, pipiliin mo ba ang babaeng ito na walang ibinigay sa atin kundi kahihiyan? Napatingin si Adrian sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Mirela. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Nararamdaman ni Mirela ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabilis, masakit, at puno ng takot. Alam niya ang sagot bago pa man ito bigkasin ni Adrian. Sa pamilyang ito, ang utang na loob sa magulang ay isang tanikalang hindi kayang lagutin ng kahit anong uri ng pag-ibig. Mirela, panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay malamig na at walang emosyon. Maybe my mom is right. Hindi ka akma sa pangalang Santos. Your world is different from ours, and right now your world is crumbling. Hindi ko hahayaang madamay ang pamilya ko sa pagbagsak mo. Adrian, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mirela, habang ang kanyang mundo ay tila umiikot sa sobrang hilo. I think it's best if you leave, diretsong sabi ni Adrian. Hindi niya tiningnan ang mga mata ng kanyang asawa. I've already talked to the lawyers. We will file for an annulment. For now, pack your things and go back to wherever you came from. Parang isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Mirela ang mga salitang iyon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinangakuan niyang sasamahan sa hirap at ginhawa, ay siya palang magtutulak sa kanya sa bangin. Narinig mo ang asawa mo, Mirela? Dagdag ni Aurora nang may mapanuring ngiti. O baka kailangan pa naming ipakaladkad ka sa mga guards para maintindihan mong wala ka ng puwang sa pamamahay na ito? Tumayo ng tuwid si Mirela. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Hindi ito galit, kundi isang malamig na pagtanggap. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa para kay Adrian ay tuluyan ng naputol. Tiningnan niya ang silid sa huling pagkakataon, ang kama, ang mga litrato sa dingding, ang lahat ng alaala ng 5 taong pagpapanggap.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Adrian na ngayon ay nakatungo na lamang sa sahig. Lalabas ako sa pintong ito, Adrian, wika ni Mirela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ng isang nakakangilong katahimikan. Lalabas ako ng may dignidad, kahit na pilit ninyong kinuha ang lahat sa akin. Pero tandaan ninyong dalawa, ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon at balang araw, ang pangalang Santos na ipinagmamalaki ninyo ang siyang magiging pinakamabigat ninyong pasanin. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang closet para kuhanin ang iilang gamit, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Saan siya pupunta sa gitna ng madilim na gabing ito, gayong wala na siyang karera, wala na siyang pamilya, at wala na siyang matatawag na tahanan? Huwag mong iwanan ang basura mo sa aking bakuran, Mirela. Hindi ito isang charity ward para sa mga taong wala ng silbi. Ang boses ni Doña Aurora ay mas matalim pa sa hagupit ng hanging dala ng paparating na bagyo. Isang malakas na tunog ng pagtama ng maleta sa basang semento ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isa-isang inihagis ng mga tauhan ng mansyon ang mga gamit ni Mirela sa labas ng malaking tarangkahan. Ang mga lumang medical books na pinagpuyatan niyang basahin sa loob ng maraming taon ay nagkalat sa putikan. Ang mga pahina ay dahan-dahang nababasa at nasisira ng ulan. Nakatayo si Mirela sa gitna ng kalsada. Ang kanyang manipis na blusa ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Tumingala siya sa balkonahe ng mansyon kung saan nakatayo si Adrian. Nakatingin lamang ang kanyang asawa, walang emosyon, tila ba pinapanood lamang ang pagtatapon ng isang lumang kagamitan na hindi na kailangan. Adrian! Ang tawag ni Mirela. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Kahit ang mga gamit ko na lang ni Papa, iyan na lang ang alaala ko sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Adrian, lumabas si Doña Aurora. Sa tabi nito, may dalang isang maliit na itim na kahon. Alam ni Mirela kung ano ang laman yon. Ang lumang stethoscope ng kanyang ama. Ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng lakas noong mga panahong gusto na niyang sumuko sa pag-aaral. Ito ba ang hinahanap mo? Nakangiting tanong ni Aurora. Hindi itong ngiting may awa, kundi ang ngiting puno ng tagumpay. Dahan-dahang binitiwan ng matanda ang kahon mula sa balkonahe. Lumipad ito sa hangin at lumapag sa semento, malapit sa paanan ni Mirela. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Mirela. Sinundan iyon ng marahas na pagbaba ni Aurora mula sa hagdanan hanggang sa makarating ito sa harap ng tarangkahan. Gamit ang kanyang suot na mamahaling takong, walang awang tinapakan ni Aurora ang stethoscope. Narinig ni Mirela ang tunog ng pagkabali ng bakal at pagkapunit ng goma. Ang bawat pag-angat at pagbagsak ng paa ng matanda ay tila pagdurog na rin sa puso ni Mirela. Ayan! Wika ni Aurora habang hinihingal sa katuwaan. Katulad ng stethoscope na ito, sira na rin ang buhay mo. Wala ka nang babalikan, Mirela. Ang isang basurang galing sa kanal ay dapat lang na manatili sa labas ng aming gate. Napaluhod si Mirela sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinuha ang nadurog na gamit ng kanyang ama. Hindi na siya umiiyak, tuyot na ang kanyang mga mata. Tila ba ang lahat ng luha niya ay naubos na sa loob ng 5 taong pagtitiis. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na kawalan. Isang blangkong espasyo sa kanyang dibdib kung saan dati ay nananahan ang pag-ibig at pag-asa. Mula sa malayo, nakita niya si Nanay Isabel, ang matandang katulong na nakatayo sa isang sulok ng hardin. Nakatakip ang kamay nito sa bibig. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak habang lihim na nakatingin sa kanya. Iyon lamang ang tanging init na naramdaman ni Mirela sa gitna ng napakalamig na gabi. Ang awa ng isang taong wala ring kapangyarihan.
Dahan-dahang tumayo si Mirela. Pinulot niya ang kanyang nadurog na stethoscope at isinilid sa kanyang basang bag. Hindi na siya lumingon pa sa mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng sakit at kasinungalingan. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang kanyang pangalan ay nabahiran na ng mantsang hindi na yata mabubura. Habang naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada, sinalubong siya ng isang matalim na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan. Tumigil ang sasakyan sa kanyang tapat. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang tumingin sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Sa gitna ng dagundong ng ulan at ng kanyang naghihingalong pag-asa, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa? O may mas malalim pa palang bangin na naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsadang ito? Hindi ko akalain na ang pag-uwi sa lugar kung saan ako unang nangarap ay magiging isang pagtakas mula sa isang buhay na akala ko ay paraiso. Ang amoy ng tuyong lupa at nagbabagang damo ang sumalubong kay Mirela nang bumaba siya sa lumang bus. Malayo na siya sa mausok at maingay na Maynila, malayo sa mansyon ng mga Santos na tila isang magandang bilangguan. Bit-bit ang kanyang tanging maleta at ang bag na naglalaman ng kanyang nadurog na pangarap. Tinahak niya ang daan patungo sa maliit na dampa na iniwan ng kanyang ama sa dulong bahagi ng barangay. Ang bahay ay luma na. Ang mga dingding na kahoy ay inuukit na ng mga anay. At ang bubong na yari sa nipa ay may mga butas na tila mga sugat na hindi kailanman naghilom. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga lumang alaala. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Ang boses nito habang nagbabasa ng makakapal na libro. Ang tawa nito habang tinuturuan siyang gumamit ng stethoscope. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay agad na binuwag ng mga bulungan sa labas. Sa kabila ng pagiging liblib ng kanilang lugar, tila mas mabilis pa sa kidlat ang pagdating ng masamang balita. Nakita ni Mirela sa bintana ang kanyang mga kapitbahay na nagtitipon-tipon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagduda at pangungutya. Iyan na ba ang anak ni Dr. Ricardo? Iyong doktor na balita sa TV na pumatay daw ng pasyente? Ang boses ni Aling Marites, ang pinakatsismosa sa kanilang lugar, ay sadyang nilakasan upang marinig ni Mirela. Sayang ang pinag-aralan. Akala ko ba ay nakapag-asawa ng mayaman? Bakit mukhang basang sisiw na bumalik dito? Baka pinalayas dahil sa kahihiyan. Sagot naman ng isa pa na sinundan ng isang matalim na tawa. Napahawak si Mirela sa gilid ng lumang lamesa. Ang bawat salita ay parang isang sampal na nagpapamukha sa kanya ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Wala na ang marangyang hapagkainan, wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang utos. Siya na lamang muli ang Mirela na galing sa putikan. Nang sumapit ang hapunan, nagluto si Mirela ng isang pirasong tuyo at kaunting kanin na hiningi lamang niya sa isang mabait na tindera sa palengke. Naupo siya sa sahig dahil ang tanging upuan sa bahay ay sira-sira na. Sa gitna ng dilim, dahil wala pa siyang pambayad sa kuryente, dahan-dahan niyang kinain ang kanyang huling piraso ng pagkain gamit ang kanyang mga kamay. Ang alat ng tuyo ay humalo sa pait ng kanyang mga luha na hindi na niya napigilang pumatak. Hinaplos niya ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng mamahaling kagamitang medikal, ngunit ngayon ay may mantsana ng uling at alikabok. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapayapaan sa gitna ng hirap. Dito, wala si Doña Aurora na laging nakabantay sa bawat kilos niya. Wala si Adrian na laging nagpapadama sa kanya na hindi siya sapat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Isang malakas na kalabog sa kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng boses ng isang lalaking humihingi ng saklolo. "Tulong! Ang anak ko! Hindi makahinga ang anak ko!"
Mabilis na tumayo si Mirela. Ang kanyang instinct bilang isang doktor ay agad na nanaig. Kinuha niya ang kanyang bag at binuksan ang pinto. Sa labas, nakita niya ang isang ama na karga-karga ang isang batang namumutla at tila naghihingalo. "Tulungan niyo kami, doktora. Kayo lang ang malapit na pagamutan dito." Ang pagsusumamo ng ama, ang mga mata ay puno ng takot. Lalapit na sana si Mirela, ngunit biglang humarang ang asawa ng lalaki. Hinila nito ang braso ng asawa palayo kay Mirela. Ang muka ay puno ng pandidiri at takot. "Wag, Gardo! Wag mong ibigay ang anak natin sa kanya. Nakita mo ba ang balita? Pinapatay niyan ang mga pasyente niya. Mas mabuting mamatay ang anak natin sa sakit kaysa mamatay sa mga kamay ng isang mamamatay tao." Napatigil si Mirela sa gitna ng kanyang hakbang. Ang kanyang kamay na nakaabot sana sa bata ay nanatili sa hangin, nanginginig, at tila itinakwil ng mundong dati ay pinagsilbihan niya. Tiningnan niya ang bata na lalong nahihirapang huminga at ang mga magulang na mas piniling maniwala sa tsismis kaysa sa kakayahan niya. Paano niya gagamutin ang isang komunidad na ang tingin sa kanya ay lason? At hanggang kailan siya mananatiling bilanggo ng isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa? Ang pinakamahirap na gamutin ay hindi ang sakit ng katawan, kundi ang lason ng maling akala na unti-unting pumapatay sa dangal ng isang tao. Mag-isang nakaupo si Mirela sa tabi ng bintana. Tanging ang liwanag ng isang aandap-andap na kandila ang nagbibigay ng buhay sa madilim na silid. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila isang malungkot na koro na sumasabay sa kanyang pag-iisa. Sa kanyang harapan, nakabukas ang kanyang lumang medical bag. Hinahaplos niya ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay tila mga banyagang bagay na hindi na niya pwedeng hawakan. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mukha ng batang hindi niya natulungan kanina. Ang bawat hirap na paghinga nito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na nagpapaalala sa kanya na kahit gaano pa siya kagaling, ang isang maling balita ay sapat na para maging inutil ang kanyang mga kamay. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang mahinang kaluskos sa ilalim ng kanyang pinto. May isang maliit na piraso ng papel na isiningit mula sa labas. Mabilis na tumayo si Mirela. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Inisip niya kung banta ba ito mula sa mga galit na kapitbahay o isa na namang panunumbat. Nang pulutin niya ang papel, napansin niya ang pamilyar na sulat kamay. Hindi ito maganda. Medyo tabingi ang mga letra, ngunit alam niya kung kanino ito galing. "Doktora Mirela, huwag kang susuko. Alam ko ang totoo. Ang katarungan ay hindi nabaon sa semento ng mansyon. Nasa ilalim ito ng paboritong paso ng rosas ni Doña Aurora sa garden. Mag-iingat ka dahil hindi pa sila tapos sa'yo." "Sabel." Tila tumigil ang paghinga ni Mirela. Si Nanay Sabel, ang matandang katulong na itinuring na niyang ina sa loob ng mansyon. Sa gitna ng dilim at kapaitan, may isang taong naniniwala pa rin sa kanya. Ang mga salita sa papel ay tila isang munting apoy na nagbigay ng init sa nanlalamig niyang pag-asa. Ngunit kasunod ng pag-asang iyon ay ang matinding takot. Kung totoo ang sinasabi ni Nanay Isabel, ibig sabihin ay may ebidensyang itinatago si Doña Aurora. Isang ebidensyang sapat para linisin ang kanyang pangalan. Pero paano siya makakabalik sa mansyong yon? Paano niya malalabanan ang mga taong may pera at kapangyarihan samantalang siya ay nagtatago na lamang sa isang lumang kubo? "Why now, Nanay Isabel?" Bulong ni Mirela sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luhang pilit na kumakawala. "Kung kailan wala na akong lakas para lumaban, bakit ngayon niyo pa ibinigay ang susi sa aking laya?" Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makarinig siya ng marahang yabag sa labas ng kanyang bakuran. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga lasing sa kanto, kundi isang dahan-dahan at kalkuladong paglalakad. Pinatay ni Mirela ang kandila
gamit ang kanyang mga daliri. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman upang hindi siya makita mula sa labas. Sumilip siya sa maliit na puwang ng kanyang dingding na kawayan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng itim na jacket at tila may tinitingnan sa loob ng kanyang bahay. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa suot na sombrero, ngunit ramdam ni Mirela ang matalim na titig nito na tila ba binabantayan ang bawat hininga niya. Sino ang lalaking ito? Isa ba itong tauhan ni Doña Aurora na ipinadala para tuluyan siyang patahimikin? O baka naman ang nakaraan niya ay sadyang ayaw siyang tantanan? Napakapit si Mirela sa kanyang dibdib, pilit na pinatatahimik ang malakas na kabog ng kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, naramdaman niya ang isang panganib na mas malupit pa sa bagyong kanyang nilisan. Ang binhi ng katotohanan ay naitanim na, ngunit bago pa man ito sumibol, tila may mga kamay nang handang bumunot dito bago pa man makakita ng liwanag. Ang kamay na dating humahawak ng pilak na scalpel upang magdugtong ng buhay, ngayon ay pilit na kumakapit sa lumang walis tingting upang linisin ang alikabok ng isang wasak na nakaraan. Sa bawat haplos ni Mirela, sa mga lumang kagamitan, sa loob ng dampa, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila balibingan ng kanyang mga pangarap ay dahan-dahang nagkakaroon ng buhay. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot matapos makita ang misteryosong lalaki kagabi. Sa halip, ginamit niya ang takot na yon bilang panggatong upang muling tumayo. Sinimulan niyang linisin ang maliit na bakuran. Nagtanim siya ng mga halamang gamot tulad ng sambong, lagundi at kamantige, mga lunas na itinuro sa kanya ng kanyang ama bago pa man niya matutunan ang komplikadong mundo ng medisina sa Maynila. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga tanim, isang asong gala ang dahan-dahang lumapit sa kanyang bakuran. Pilay ang hulihang binti nito at halatang matagal nang nagugutom. Sa halip na itaboy, pumasok si Mirela sa loob at kumuha ng kaunting kanin at tubig. Habang kumakain ng aso, dahan-dahang hinaplos ni Mirela ang sugatang binti nito. Ang kanyang mga daliri ay kusa ng kumilos sa paraang medikal. Sinusuri ang bali, hinahanap ang pamamaga. Sa sandaling iyon, hindi siya ang disgraced doctor na pinag-uusapan sa telebisyon. Siya ay isang tao lamang na nagnanais maghilom ng sugat kahit pa sa isang hayop lamang. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang isang mahinang pag-ubo mula sa likod ng malaking puno ng manga sa labas ng kanyang bakuran. Nakita niya si Manggardo, ang ama ng batang may sakit, noong nakaraang araw. Nakayuko ito, bakas ang matinding pagkapahiya sa kanyang mukha. Hindi ito makatingin ng diretso kay Mirela, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa kanyang kupas na sombrero. Doktora, pasensya na po sa pang-iistorbo. Ang boses ng lalaki ay halos pabulong, puno ng pagsisisi. Ang anak ko, hindi pa rin bumababa ang lagnat. Natatakot ako na baka makuha na siya sa akin. Hindi sumagot si Mirela ng mabilis. Tiningnan niya ang lalaki, naaalala ang masasakit na salitang ibinato sa kanya ng asawa nito. Ngunit nang makita niya ang pait sa mga mata ng ama, ang kanyang puso ay kusang lumambot. Pumasok siya sa loob ng bahay at kumuha ng ilang dahon ng lagundi na kanyang pinatuyo. Ibinigay niya ito kay Manggardo nang hindi lumalapit ng masyado. Iginagalang ang distansyang inilagay ng komunidad sa paligid niya. Pakuluan mo ito, Manggardo. Ipainom mo sa kanya tuwing ika-4 na oras at punasan mo ang kanyang katawan ng maligamgam na tubig. Payak na bilin ni Mirela, hindi ako ang papatay sa anak mo. Ang takot ninyo ang siyang tunay na kalaban. Kinuha ng lalaki ang mga dahon na tila ba yun ay ginto. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit bago mabilis na tumakbo pauwi. Pinanood siya ni Mirela hanggang sa mawala ito sa paningin. Isang maliit na tagumpay, isang munting hakbang patungo
sa pagbawi ng kanyang sarili. Ang kanyang pagkatao ay hindi nakadepende sa isang lisensya o sa pangalan ng mga santos, kundi sa kanyang kakayahang magmalasakit sa gitna ng sarili niyang pighati. Lumalim ang gabi at ang buong barangay ay binalot na ng katahimikan. Nakaupo si Mirela sa kanyang beranda, pinagmamasdan ang mga bituin na tila ba mas maliwanag dito kaysa sa syudad. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binuwag ng isang malakas at rumaragasang tunog ng makina. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle o jeep na dumadaan sa rough road. Ito ay ang ungol ng isang mamahaling sasakyan na tila ba hinahamon ng dilim. Mabilis na tumayo si Mirela. Nararamdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa hangin. Ilang sandali pa, isang matinding tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na kahoy ng puno ng mahogany ang umaling-awngaw sa buong paligid. Sinundan ito ng nakakangilong tunog ng pagkasira ng salamin at ang biglang pagtigil ng makina. Tumakbo si Mirela patungo sa direksyon ng ingay. Dala lamang ang kanyang maliit na flashlight. Sa gitna ng usok na lumalabas sa wasak na hood, nakita niya ang isang itim na luxury car na nakasubsob sa malaking puno. Ang harapang bahagi nito ay halos durog na. Sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang lalaking nakasubsob sa steering wheel. Ang kanyang puting polo ay dahan-dahang nababalot ng pulang likido. Nang ilapit ni Mirela ang kanyang ilaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sasakyang ito, ang plaka nito ay pamilyar. Ito ang sasakyang laging kasunod ng mga santos sa bawat business gala. At ang lalaking duguan sa loob ay walang iba, kundi si Don Leonardo, ang pinakamakapangyarihang kaalyado ni Doña Aurora na tanging makakapagligtas o tuluyang makakadurog sa kanyang kinabukasan. Nanginginig ang mga kamay ni Mirela habang hawak ang pintuan ng sasakyan. Kung tutulungan niya ang lalaking ito, maaari niyang malinis ang kanyang pangalan. Pero kung mamamatay ito sa kanyang mga kamay sa gitna ng kalsadang ito, iyon na ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Ang buhay ng kanyang pinakamalaking pagkakataon ay dahan-dahang nauubos sa harap niya. At ang bawat segundong pag-aalinlangan ay tila isang hatol ng tadhana. Ang bawat patak ng dugo na bumabasa sa aking mga palad ay hindi lamang mantsa ng isang aksidente. Ito ang bigat ng isang buhay na nakasalalay sa mga kamay na itinuring ng mundong mamamatay tao. Sa gitna ng rumaragas ang ulan at ang nakakabinging katahimikan ng gabi, kinaladkad ni Mirela ang mabigat na katawan ni Don Leonardo palayo sa nagwapoy na sasakyan. Ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa madulas na putik. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa sarili niyang panghihina. Nang makarating sila sa loob ng kanyang maliit na dampa, agad niyang inihiga ang matanda sa ibabaw ng kanyang lumang lamesang kahoy. Ang lamesang dati ay pinagsasaluhan nila ng kanyang ama at ngayon ay magiging isang pansamantalang operating table, walang kuryente. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa silid ay ang 3 aandap-andap na kandila na itinayo ni Mirela sa paligid ng lamesa. Ang anino ng kanyang mga kamay sa dingding ay tila mga dambuhalang nagbabantay sa pagitan ng buhay at kamatayan. "Huwag kang bibitiw, Don Leonardo," bulong ni Mirela. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ngayon." Mabilis niyang kinuha ang kanyang medical bag. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, kinuha niya ang isang bote ng lambanog na itinago niya para sa mga emergency at ibinuhos ito sa kanyang mga kamay at sa sugat ng matanda upang magsilbing antiseptic. Ang tunog ng singgasing ng likido sa bukas na sugat ay tila isang malupit na paalala ng sakit, ngunit nanatiling matatag ang mga kamay ni Mirela. Sa ilalim ng malabong liwanag, nakita niya ang malalim na hiwa sa tiyan ng matanda na sanhi ng isang piraso ng bakal mula sa sasakyan. Kailangan niyang itigil ang internal bleeding.
Gamit ang kanyang lumang needle holder at ang huling piraso ng sterile suture, sinimulan ni Mirela ang operasyon. Ang bawat tusok ng karayom sa balat ay tila isang panalangin na lumalabas sa kanyang mga daliri. Wala siyang anesthesia, wala siyang mga nurse na mag-aabot ng kagamitan. Tanging ang sariling hininga at ang alaala ng kanyang ama ang kasama niya sa labanang ito. Tumulo ang pawis mula sa kanyang noo, humahalo sa basang ulan sa kanyang mukha. Ang bawat pagkurap ng apoy ng kandila ay tila sumasabay sa mahinang tibok ng puso ni Don Leonardo. Sa isang sandali, tumigil ang paghinga ng matanda. Hindi! Huwag ngayon! Sigaw ni Mirela. Agad niyang binitiwan ang karayom at sinimula ng cardiac massage. Ang tunog ng kanyang mga palad na humahampas sa dibdib ng matanda ay ang tanging musikang naririnig sa loob ng dampa. 1, 2, 3. Sige, lumaban ka. Pagkalipas ng ilang minutong tila isang kawalang hanggan, narinig ni Mirela ang isang mahinang pagsinghap mula kay Don Leonardo. Ang kanyang puso ay muling tumibok. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Mirela at mabilis niyang itinuloy ang pagtahi sa sugat hanggang sa ito ay tuluyan ng sumara. Nang matapos ang lahat, napaupo si Mirela sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kawayang dingding. Ang kanyang mga kamay ay puno ng tuyong dugo at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at tensyon. Pinagmasdan niya ang matanda na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang mukha ay payapa sa kabila ng dinaanang panganib. Dahan-dahang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga butas ng kanyang bubong. Ang bagyo ay lumipas na, iniwan ang paligid na sariwa at malinis. Nilapitan ni Mirela ang bintana at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, na itinuring na marumi at walang halaga ng mga santos, ay ang siyang nagdugtong sa buhay ng taong pinakamalapit sa kanila. Maya-maya pa, narinig ni Mirela ang isang mahinang ungol mula sa lamesa. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Don Leonardo. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ngunit nang tumutok ito sa mukha ni Mirela, isang kakaibang emosyon ang rumehistro sa kanyang mga mata. Hindi takot, kundi isang malalim na pagkilala. Sino ka? Ang paos na tanong ng matanda, habang pilit na inaalala ang mga pangyayari. Huminga ng malalim si Mirela, tumayo ng tuwid at tiningnan ang matanda ng may dignidad na hindi kailanman matitibag ng kahit anong paninira. Ako si Dr. Mirela Santos, ang doktor na sinabihan ninyong pumatay ng tao. Wika niya sa isang boses na kasing linaw ng sikat ng araw. At ako ang dahilan kung bakit ka pa humihinga ngayon. Ngunit bago pa man makasagot si Don Leonardo, isang pamilyar na tunog ng helicopter ang narinig mula sa kalangitan. Ang mga santos ay darating na, at ang katotohanang itinago sa dilim ay malapit na ring masilayan ng liwanag. Ang tanong ay, handa na ba si Mirela sa bagyong hatid ng kanilang pagdating? Ang bawat sulok ng mansyong ito, na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, ngayon ay tila isang malawak na libingan na lamang na puno ng nakakabinging katahimikan. Mag-isang nakaupo si Adrian sa loob ng silid-aklatan, ang lugar kung saan nagsimula ang pagguho ng kanyang mundo. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit ang pait ng inumin ay hindi kayang talunin ang pait na nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Simula nang umalis si Mirela, ang bawat gabi sa loob ng mansyon ay naging kasing lamig ng semento. Tinitingnan niya ang bakanting upuan sa kanyang tapat. Tila hinihintay na lilitaw doon ang kanyang asawa nang may matamis na ngiti at bitbit ang kanyang paboritong kape. Ngunit wala si Mirela. Ang tanging naroon ay ang amoy ng luma niyang pabango na dahan-dahan nang nilalamon ng alikabok. Adrian, bakit hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang hitsura mo? Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang matanda na suot ang isang mamahaling silk na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Isang linggo na ang nakalipas. Hindi mo ba kayang maging masaya
Nawala na ang pabigat na yon sa buhay natin. Bukas ay darating si Don Leonardo para pirmahan ang kontrata. Iyon ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ma'am, are you sure about Mirella? Mahinang tanong ni Adrian, hindi tumitingin sa kanyang ina. Nagsimula na akong magduda. Paanong ang isang doktora na kasing ingat niya ay makakalimot ng gauze sa loob ng pasyente? At ang pirma niya sa records, tila may kakaiba. Huwag mo nang buksan ang usapang yan, Adrian. Matalim na sagot ni Aurora. Lumapit siya sa anak at hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang boses ay naging malumanay na parang isang mapanlinlang na kanta. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Nakita mo ang galit ng pamilya ng pasyente. Huwag mong hayaang bulagin ka ng awa. Isipin mo ang Santos Foundation. Isipin mo ang pangalan natin. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng sunod-sunod na tunog ng mensahe sa kanyang cellphone. Mabilis niya itong kinuha. Ang balita tungkol sa aksidente ni Don Leonardo ay kumakalat na sa social media. Ma'am, si Don Leonardo, naaksidente ang sasakyan niya sa probinsya sa gitna ng bagyo. Kaba sa boses ni Adrian habang binabasa ang report. Ano? Hindi maaari. Nasaan siya? Kailangan nating pumunta roon ngayon din. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang muka ay namutla sa takot na mawala. Ang pinakamalaking pagkakataon ng kanilang kumpanya. Habang naghahanda sila para sa pag-alis, isang notification ang lumitaw sa screen ni Adrian. Isang video na may titulong Ang Milagrong Doktora ng Baryo ang nag-trending sa loob lamang ng ilang minuto. Isang taga-baryo ang nakakuha ng video gamit ang cellphone habang inilalabas si Don Leonardo mula sa dampa patungo sa helicopter ng rescue team. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang pinapanood ang malabong video. Sa gitna ng putik at dilim, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng dugo at alikabok. Ang babaeng iyon ay nakatayo ng tuwid habang binibigay ang mga medical instructions sa rescue team. Nang izumang video, tumigil ang mundo ni Adrian. Ang babaeng tinatawag na milagro ng mga tao sa paligid ay walang iba kundi si Mirella. At sa kanyang leeg, nakasabit ang isang stethoscope na tila ba binuo lamang mula sa mga piraso ng bakal at goma. Ang stethoscope na dinurog ng kanyang ina sa ilalim ng paa nito. Mirella, bulong ni Adrian, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Siya ang nagligtas kay Don Leonardo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora habang nakatingin sa screen. Ang tagumpay na binuo niya sa pamamagitan ng kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng agos ng katotohanan. Hindi ito maaari. Paanong... Ang nauutal na wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi pagsisisi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Adrian. Kinuha niya ang kanyang jacket at susi ng sasakyan. Wala na siyang pakialam sa kontrata. Wala na siyang pakialam sa galit ng kanyang ina. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mirella sa video. Ang mukha ng babaeng itinapon niya sa basura. Ngunit ngayon ay naging anghel ng kaligtasan para sa lahat. Adrian, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sigaw ni Aurora. Ngunit ang tunog ng humaharurot na sasakyan ni Adrian ang tanging sumagot sa kanya. Habang nagmamaneho sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa probinsya, isang tanong ang paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Adrian. Handa ba siyang harapin ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig pero ngayon ay baka puno na ng puot? O huli na ba ang lahat para sa isang lalaking naging duwag sa harap ng katotohanan? Ang katotohanan ay parang sikat ng araw sa madaling araw. Hindi mo ito kayang pigilan kahit gaano mo papilit na takpan ang iyong mga mata. Sa loob ng isang marangyang hospital suite sa Maynila, dahan-dahang iminulat ni Don Leonardo ang kanyang mga mata. Sa paligid niya, ang mga pinakamagagaling na doktor ng bansa ay nakabantay.
Ngunit ang tanging hinahanap ng kanyang paningin ay ang babaeng may madungis na mukha, ngunit may mga kamay na kasing linaw ng kristal. Nasaan siya? Ang paos na tanong ni Don Leonardo habang pilit na bumabangon sa kanyang pagkakahiga. Don Leonardo, kailangan niyo pong magpahinga. Kagagaling niyo lang sa isang maselang operasyon. Wika ng isang doktor, ngunit isang matalim na tingin lamang ang isinagot ng matanda. Kung hindi dahil kay Dr. Mirela Santos, hindi niyo na ako makakausap ngayon, madiin niyang sabi. Gusto ko siyang makita at gusto kong malaman ang bawat detalye kung bakit ang isang kagalang-galang na doktora ay nagtatago sa isang liblib na baryo. Habang nangyayari ito sa Maynila, sa maliit na baryo kung saan naninirahan si Mirela, ang katahimikan ay tuluyan ng naglaho. Ang balita tungkol sa pagliligtas ni Mirela kay Don Leonardo ay sumabog na parang isang bomba. Ang mga kalsadang dati ay nilalakaran lamang ng mga kalabaw ay dinadaanan na ngayon ng mga mamahaling sasakyan ng mga media. Ang mga kapitbahay na dati ay nagtatapon ng masasakit na salita kay Mirela ay nakadungaw na ngayon sa kanilang mga bintana. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Nakatayo si Mirela sa kanyang maliit na hardin. Hawak ang kanyang lumang pandilig. Tila ba wala siyang pakialam sa ingay ng paligid. Ang kanyang mukha ay payapa. Tila isang lawa na hindi natitinag ng anumang bagyo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang simula ng huling yugto ng kanyang laban. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng kanyang bakuran. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, ang personal na abogado ni Don Leonardo. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagdating ng iba pang mga sasakyan. At sa gitna ng lahat, isang pamilyar na puting kotse ang huminto. Bumaba si Adrian. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, ang mga mata ay namumugto, at ang bawat hakbang niya patungo kay Mirela ay tila pagpasan ng isang mabigat na krus. Mirela, ang tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at matinding pagsisisi. Hindi gumalaw si Mirela. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang mga halamang gamot. Nang makalapit si Adrian, nakita nito ang malaking pagkakaiba sa kanyang asawa. Ang Mirela na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng laging humihingi ng atensyon o pag-unawa. Ang Mirela na ito ay isang babaeng natagpuan na ang kanyang sariling lakas sa gitna ng pag-iisa. Bakit ka narito, Adrian? Tanong ni Mirela. Ang boses ay kasing lamig ng hanging amihan. Mirela, patawarin mo ako. Nakita ko ang video. Nalaman ko ang ginawa mo. I was a fool to believe them. To believe my mother. Pagsusuma mo ni Adrian, tangka niyang hawakan ang kamay ni Mirela. Ngunit dahan-dahang umiwas ang doktora. Dumating ka rito dahil nalaman mong tama ako? O dahil nalaman mong ang taong niligtas ko ay si Don Leonardo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mirela. Adrian, ang tiwala ay hindi parang damit na kapag nadumihan ay pwede mo lang labhan para magmukhang bago ulit. Kapag sinunog mo ang tulay, huwag kang umasa na may madadaanan ka papabalik. Eksaktong sa sandaling iyon, ang abogado ni Don Leonardo ay lumapit at nag-abot ng isang folder kay Mirela. Dr. Santos, pinapapasabi po ni Don Leonardo na ang kanyang pasasalamat ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, wika ng abogado. Ipinag-utos din niya ang isang pribadong investigasyon sa inyong kaso sa ospital at meron na kaming hawak na mga dokumentong magpapatunay na ang medical records ay sadyang pinalitan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Napatingin siya sa folder at pagkatapos ay kay Mirela. Ang katotohanan ay naroon na, nakahain sa harap nila, kasing linaw ng sikat ng araw. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang sulok ng Maynila, si Doña Aurora ay hindi rin papatalo. Habang pinapanood ang live news tungkol sa kanyang manugang, isang matalim na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang huling ala na gagamitin niya
para tuluyang mapatahimik ang sinumang magtatangkang sumira sa kanyang pangalan. Mirela, please, let's go home. Aayusin natin ito. Bulong ni Adrian. Ang boses ay puno ng desperation. Tumingin si Mirela sa malayo, sa bundok kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Wala na akong tahanan na babalikan sa piling mo, Adrian, sagot ni Mirela. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi ang mansyon nyo, kundi ang lugar kung saan ako malayang maging isang doktor nang walang takot na husgahan. Ngunit bago pa man makasagot si Adrian, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Hindi ito para kay Mirela. Ang mga pulis ay patungo sa mansyon ng mga Santos. Isang lihim ang malapit ng mabunyag. Isang lihim na mas mabigat pa sa kaso ni Mirela na itinatago ni Aurora sa loob ng maraming taon. Anong uri ng kadiliman ang itinatago ng pamilya Santos? At sa pagbabalik ng dangal ni Mirela, handa ba siyang harapin ang mas malaking banta na naghihintay sa kanyang muling pagpasok sa mundo ng mga makapangyarihan? Ang katotohanan ay hindi isang ibon na pwedeng ikulong sa hawla habang buhay. Darating ang sandaling lalakas ang kanyang mga pakpak at babasagin ang bawat rehas na humahadlang sa kanyang paglipad. Sa loob ng mansyon ng mga Santos, ang hangin ay naging kasing lagkit ng lason. Wala na ang halimuyak ng mga sariwang rosas, pinalitan na ito ng amoy ng takot at pagkabulok. Si Doña Aurora ay mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga alahas. Ang bawat piraso ng ginto at diamante ay padaskol niyang inihahagis sa loob ng isang velvet na bag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kasing kinis ng porselana, ay nanginginig na ngayon sa bawat kaluskos na naririnig niya mula sa labas. Mom, anong ginagawa mo? Why are you packing? It's 3 in the morning. Ang boses ni Adrian ay puno ng pagkalito habang nakatayo sa pintuan ng silid ng kanyang ina. Kababalik lang niya mula sa probinsya, pagod at wasak ang puso. Pero ang nadatnan niya ay mas malaking gulo. Tumabi ka rito, Adrian. We need to leave. Don Leonardo is awake and he's talking to the authorities. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag nagsalita ang matandang iyon, hihilahin niya tayo pababa. Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Because you did it, right? Ikaw ang nagpalit ng records ni Mirela. Ang bintang ni Adrian, ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng puot. Ma'am, how could you? Asawa ko siya. Tao siya. Hindi lang kung anong gamit na pwede mong itapon. Ginawa ko yon para sa'yo. Para sa kumpanya natin. Hinarap ni Aurora ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang sugatang hayop. Masyado kang mahina, Adrian. Kung hindi ko siya tinanggal, lalamunin niya ang atensyon mo at mawawala sa atin ang lahat. Isang hamak na anak pawis lang siya. Bakit mo siya pinapahalagahan ng ganyan? Ngunit bago pa man makasagot si Adrian, isang mahinang boses mula sa likod ang bumasag sa kanilang sagutan. Dahil ang pag-ibig ay hindi negosyo, senyora. Pero ang kasinungalingan, iyan ang tunay na utang na kailanman ay hindi nyo mababayaran. Dahan-dahang lumingon ang dalawa. Nakatayo si Nanay Isabel sa gitna ng pasilyo, hawak ang kanyang luma at kupas na apron. Ngunit sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit na digital voice recorder. Ang recorder na madalas niyang gamitin para sa mga listahan ng bibilhin sa palengke. Ngunit ngayon ay may ibang silbi. Isabel, anong ibig sabihin nito? Bumalik ka sa kusina. Bulyaw ni Aurora, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi na po ako babalik sa kusina, senyora. Pagod na po akong makakita ng kawalang katarungan. Wika ni Nanay Isabel ng may pambihirang tatag. Nasa loob nito ang pag-uusap ninyo ni Dr. Torres noong gabing pinalitan ninyo ang medical records ni Dr. Mirela. Narinig ko ang lahat. Naka-record ang lahat. Ibigay mo sa akin iyan. Tangka ni Aurora na sunggaban ang matanda.
Ngunit mabilis na humarang si Adrian. Hinarangan niya ang kanyang ina. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng kasamaan at ng katotohanan. Adrian, itabi mo ang kamay mo. Sabel, akin na iyan. Pagwawala ni Aurora, ngunit ang tunog ng sunod-sunod na pagbusina ng mga sasakyan ng pulis sa labas ng kanilang tarangkahan ang tuluyang nagpatahimik sa kanya. Ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sirena ay tumagos sa mga bintana ng mansyon, tila ba mga mata ng katarungang matagal nang nag-aabang sa dilim. Naririnig ang mabibigat na hakbang ng mga awtoridad sa kanilang hardin, ang hardin kung saan itinanim ni Aurora ang ebidensya. Ngunit ngayon ay huhuhukayin na ng batas. Mom, it's over, bulong ni Adrian. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Hindi ito luha ng awa para sa kanyang ina, kundi luha ng pait para sa lahat ng nawala sa kanya. Kasabay nito, sa kabilang dako ng probinsya, nakatanggap si Mirela ng isang email. Ang video recording ni Nanay Isabel ay naipadala na sa kanyang abogado at sa medical board. Habang pinapanood ni Mirela ang pag-amin ng kanyang biyenan sa screen ng kanyang cellphone, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang dampa at tumingala sa madilim na kalangitan. Ang ulan ay tumila na at sa dulo ng bundok, ang unang sikat ng araw ay dahan-dahan nang sumisilip. Papa, maririnig na nila ang totoo, bulong ni Mirela habang mahigpit na hawak ang kanyang naayos na stethoscope. Ngunit habang dinadampot ng mga pulis si Doña Aurora, isang pamilyar na kotse ang huminto muli sa harap ng bahay ni Mirela. Bumaba si Adrian, hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihing tapos na ang lahat. Ngunit nang makita niya si Mirela, na nakatayo ng may dignidad sa ilalim ng liwanag ng umaga, napagtanto ni Adrian na ang babaeng iniwan niya ay hindi na ang babaeng babalik sa kanya. Mirela, nakuha na nila si Ma'am. Justice is served, wika ni Adrian. Ang boses ay puno ng pag-asa na baka may pagkakataon pa sila. Tumingin si Mirela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng sagot, kundi nagbibigay na ng hatol. Justice is for the law, Adrian. But my peace, iyan ay hindi mo kayang ibigay. Cliffhanger, isang huling twist ang lumabas sa investigasyon. Hindi lang medical records ang pinalitan ni Aurora. May nadiskubre ang mga pulis sa ilalim ng paso ng rosas. Isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa na nagpapatunay na ang mansyong tinitirhan ng mga Santos ay legal na pag-aari pala ng pamilya ni Mirela. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito? Hindi sapat ang lakas ng ulan para hugasan ang dumi ng iyong budhi, Doña Aurora. Ang bawat patak ng tubig na bumabasa sa iyong mamahaling damit ay tila mga luhang ninakaw mo sa akin at sa aking ama. Sa loob ng maraming taon, ang boses ni Mirela ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tumatagos sa ingay ng mga sirena ng pulis sa paligid ng mansyon ng mga Santos. Nakatayo siya sa tapat ng tarangkahan, hawak ang isang basang payong, habang pinapanood ang paghuhukay ng mga awtoridad sa ilalim ng paboritong paso ng rosas ni Aurora. Doon, sa ilalim ng lupang kinatitirikan ng kasinungalingan, nakuha ng mga pulis ang isang kalawanging kahon na gawa sa bakal. Nang buksan ang kahon, lumantad ang isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa. Ito ang orihinal na titulo ng Hacienda Ricardo, ang lupang kinatatayuan ng mansyon at ng ospital ng mga Santos. Ang pangalang nakasulat sa ibaba bilang tunay na may-ari ay hindi Santos, kundi Dr. Ricardo Valeriano, ang ama ni Mirela. Nandaya ka, Aurora, wika ni Don Leonardo, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Mirela gamit ang kanyang saklay. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkadismaya. Hindi mo lang pinalitan ng records ni Mirela. Ninakawan mo ang kanyang ama noong panahong wala itong kalaban-laban. Ginamit mo ang iyong yaman para ibaon ang katotohanan, pero ang lupa mismo
ang nagsuka sa iyong lihim. Kasalanan niyo ang lahat. Wala kayong alam sa sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Pagsusumigaw ni Aurora habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang ayos na buhok ay gulo-gulo na. Ang kanyang perlas na kwintas ay naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa putikan. Tila mga pangarap na nawalan na ng halaga. Mirela, ikaw ang sumira sa amin. Isang hamak na pulubi ka lang na pumasok sa buhay namin. Ngunit bago pa man makasagot si Mirela, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng tarangkahan. Lumabas si Adrian, hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang pinapanood ang kanyang ina na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Lumingon si Adrian kay Mirela. Sa gitna ng ulan at putik, dahan-dahang lumuhod ang huling lalaki ng mga Santos sa paanan ng kanyang asawa. Mirela, please. Ang boses ni Adrian ay naging isang mahinang hikbi. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay nabahiran na ng putik habang nakaluhod siya sa harap ni Mirela. Patawarin mo ako. Alam kong wala akong kwentang asawa. Alam kong hinayaan kitang masaktan. Pero parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan. Mawawala sa amin ang lahat. Ang bahay, ang ospital, ang pangalan namin. Tiningnan ni Mirela ang asawang dati ay itinuring niyang mundo. Nakita niya ang bawat butil ng luha sa mukha ni Adrian, ang panginginig ng mga balikat nito, at ang desperation sa mga mata nito. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang mga kamay, nagtatangkang hawakan ang mga daliri ni Mirela para humingi ng tawad. Ngunit bago pa man magdampi ang kanilang mga balat, dahan-dahang iniatras ni Mirela ang kanyang kamay. Ang distansyang inilagay niya ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan na ng nararamdaman. Tumayo ka riyan, Adrian, payapang sabi ni Mirela, habang pinagmamasdan ang asawang nakaluhod sa putikan. Huwag mong dungisan ang iyong sarili para sa mga bagay na kailanman ay hindi niyo naman pag-aari. Ang ospital, ang mansyong ito, lahat ng ito ay itinayo sa pawis ng aking ama. Ang bawat ladrilyo rito ay may bahid ng pagsisisi ng aking pamilya. Mirela, magsimula tayo muli. Pagsusumamo ni Adrian habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. I'll make it up to you. Gagawin ko ang lahat. Just come back to me. Ang pag-ibig ay hindi parang reseta na pwede mong ulit-ulitin kapag nagkamali ka, Adrian. Sagot ni Mirela. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng bumabagsak na ulan. Ang tiwala ko ay parang stethoscope ni Papa na dinurog ng iyong ina. Pwede mong ayusin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang tunay nitong tunog. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naririnig niya ang mga hikbi ni Adrian sa kanyang likuran, ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ng mga pulis na dala si Aurora at ang bulong ng hangin sa paligid ng mansyon. Sa bawat hakbang ni Mirela palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang huling sigaw ni Aurora mula sa loob ng sasakyan, isang sigaw ng puot na unti-unting lumalayo hanggang sa lamunin na lamang ng katahimikan ng gabi. Cliffhanger. Habang paalis si Mirela, hinarang siya ng isang abogado na may dalang isa pang dokumento mula sa kahon. Isang lihim na testamento mula sa kanyang ama na nagsasabing bago ito mamatay, mayroon pa itong isang malaking utang na iniwan sa pamilya Santos, isang utang na hindi pera, kundi isang katotohanang magpapabago sa pagkatao ni Adrian. Ano ang nakatago sa nakaraan ng dalawang pamilya na hindi pa nabubunyag? Ang pinakamadilim na silid ay hindi ang kulungan, kundi ang puso ng isang taong nabubulag sa kasinungalingan. Hindi alam na ang mismong liwanag na kanyang kinasusuklaman ay ang tanging lunas sa kanyang pag-iisa. Sa loob ng isang malamig at makitid na interrogation room, naupo si Doña Aurora. Wala na ang kanyang marangyang kasuotan at mga alahas. Tanging ang suot niyang kulay kahel na damit ng bilanggo.
Sa kanyang harapan, nakaupo si Mirela, hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng handa ng tapusin ang lahat. Bakit ka narito, Mirela? Mapait na tanong ni Aurora. Ang kanyang boses ay pagod na at walang bahid ng pagsisisi. Nandito ka ba para ipamukha sa akin na nanalo ka na? Nasa'yo na ang lahat ng pinaghirapan namin. Wala akong kinuha sa inyo, Doña Aurora. Mahinahong sagot ni Mirela habang dahan-dahang inilalapag ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng bakal na lamesa. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na matagal mo nang itinago. Kahit sa sarili mong anak, ang katotohanan. Tiningnan ni Aurora ang papel. Ito ang huling testamento ni Dr. Ricardo, ang ama ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gula at takot. Sa kabilang banda, sa labi ng istasyon ng pulis, naghihintay si Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng katanungan. Bakit hiniling ni Mirela na magkita sila ng kanyang ina? Ano pa ang lihim na hindi niya alam? Sa loob ng silid, nagpatuloy si Mirela. Noong bata pa si Adrian, nagkaroon siya ng isang malubhang sakit sa puso. Ang tanging makakapagligtas sa kanya ay isang heart transplant, pero wala kayong mahanap na donor. Panahon iyon na halos bangkarote na ang pamilya niyo dahil sa pagkamatay ng iyong asawa. Tumigil ka! Sigaw ni Aurora habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Wala kang alam. Alam ko ang lahat. Madiing sabi ni Mirela. Dahil ang puso na tumitibok sa dibdib ni Adrian ngayon ay ang puso ng aking ama. Parang isang bomba na sumabog ang katotohanan iyon sa loob ng silid. Napahagulgol si Aurora. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa labas, narinig ni Adrian ang sigaw ng kanyang ina. Noong gabing iyon, patuloy ni Mirela, ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng sarili niyang pighati. Naaksidente ang aking ama. Pero bago siya tuluyang pumanaw, pumirma siya sa testamentong ito. Ang huli niyang hiling ay ibigay ang kanyang puso sa iyong anak, kapalit ng isang pangako na aalagaan ninyo ako at bibigyan ng magandang kinabukasan. Ang utang na loob na palagi mong sinasabi kay Adrian. Hindi siya may utang sa iyo, Aurora. Ikaw at ang buong pamilya, Santos ang may utang na buhay sa aking ama. Kaya mo ba ako pinakasalan? Bulong ni Mirela. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Dahil iyon ang paraan para mabayaran ninyo ang inyong utang, ginamit niyo ba ang pag-ibig ko para lamang takpan ang katotohanan? Hindi makasagot si Aurora. Ang lahat ng kanyang kasamaan, ang lahat ng kanyang puot kay Mirela, ay nag-ugat pala sa isang malalim na inggit at takot. Takot na balang araw ay malalaman ni Adrian na ang buhay niya ay nagmula sa isang hamak na pamilyang kanyang kinamumuhian. Lumabas ka na! Hikbi ni Aurora. Lumabas ka na at iwan mo na akong mag-isa sa impyernong ito. Tumayo si Mirela. Bago siya tuluyang umalis, tumigil siya sa tapat ng one-way mirror. Alam niyang nasa likod nito si Adrian at narinig ang lahat. Ngayon alam mo na, Adrian. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pait. Ang pusong nagpapakabaliw sa iyo sa pag-ibig sa akin ay ang parehong pusong minana mo sa aking ama. Hindi mo ako kayang saktan nang hindi mo sinasaktan ang iyong sarili. Paglabas ni Mirela sa silid, sinalubong siya ni Adrian. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang pagkatao. Dumaan lamang si Mirela sa kanyang tabi. Hindi na lumingon pa. Ang huling pag-uusap nila ng kanyang biyenan ay hindi isang paghihiganti, kundi isang paglaya. Paglaya mula sa nakaraan, paglaya mula sa kasinungalingan, at paglaya mula sa pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng isang malaking utang na hindi kailanman mababayaran. Cliffhanger. Habang paalis si Mirela, inabutan siya ni Adrian. Hindi ito humingi ng tawad. Sa halip,
Inabot nito ang isang sobre. Hindi ko na alam kung paano ayusin ang lahat, Mirela. Pero ito ang huling bagay na maibibigay ko sa iyo. Nang buksan ni Mirela ang sobre, nakita niya ang isang pirmadong annulment paper. Isang desisyon na hindi niya hiniling, ngunit isang desisyong nagpapahiwatig ng huling piraso ng pagmamahal, ang pagpapalaya. Ano ang susunod na hakbang para sa isang babaeng nakuha na ang lahat, ngunit nawalan din ng lahat? Ang isang lisensya ay papel lamang na kayang sunugin, ngunit ang tunay na galing at malasakit ay mga hiyas na kailanman ay hindi mananakaw ng kahit anong uri ng paninira. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo si Dr. Mirela Santos sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang bagong opisina. Suot niya ang kanyang puting gown, isang bagong gown na hindi na mantsado ng sarsa ng paghamak o ng luha ng pighati. Sa kanyang dibdib, nakaborda ang pangalang Dr. Mirela Valeriano Santos, Chief of Hospital. Hindi na siya ang asawang itinapon sa basura, kundi ang babaeng nagmamay-ari na ngayon ng pinakamalaking medical center sa bansa. Ang dating Santos Hospital na formal na niyang pinalitan ng pangalan bilang Dr. Ricardo Valeriano Memorial Hospital. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang ospital ay naging kanlungan na ng lahat, mayaman man o mahirap. Ang mga pasyenteng dati ay tinatanggihan dahil sa kakulangan ng pera, ay ngayon ay tinatanggap ng may ngiti at kalinga. Ang katarungan para sa kanyang ama ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng pagbawi ng lupain, kundi sa pagpapatuloy ng pangarap nito na maglingkod sa kapwa. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay binuwag ng isang marahang kumatok. Pumasok si Nanay Isabel na ngayon ay hindi na isang katulong, kundi ang tumatayong tagapamahala ng hospitality services ng ospital. May bitbit siyang isang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak at isang tasa ng mainit na kape. Doktora, may nag-iwan po nito sa lobby, wika ni Nanay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang dating manugang na itinuring na niyang tunay na anak. Kinuha ni Mirela ang maliit na card na kasama ng mga bulaklak. Walang pangalang nakasulat, tanging isang maikling mensahe lamang. Ang bawat tibok ng pusong ito ay pasasalamat sa buhay na ibinigay mo. Malaya ka na at masaya ako para sa'yo. Alam ni Mirela kung kanino galing iyon. Si Adrian. Balita niya ay nagtatrabaho na ang dating asawa sa isang maliit na NGO sa malalayong lalawigan. Ginagamit ang kanyang kakayahan sa business para tumulong sa mga komunidad. Hindi na ito ang lalaking nakatali sa saya ng kanyang ina, kundi isang lalaking dahan-dahan na ring naghihilom at naghahanap ng sariling halaga sa labas ng yaman ng mga Santos. Dahan-dahang lumapit si Mirela sa bintana ng kanyang opisina. Mula rito, natatanaw niya ang malawak na hardin kung saan dati ay nakatanim ang mga lihim ni Aurora. Ngayon, ang lugar na yon ay isa ng playground para sa mga batang pasyente ng ospital. Naririnig niya ang kanilang tawanan, ang tunog ng kanilang paglalaro na tila ba isang musika ng bagong buhay. Hinaplos ni Mirela ang kanyang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang stethoscope na maayos na at kumikinang na parang bago. Naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang mga daliri. Isang paalala na ang lahat ng sakit ay may katapusan at ang bawat sugat ay may dalang aral. Doktora, handa na po ang mga board members para sa ribbon cutting ng bagong charity wing. Paalala ni Nanay Isabel. Huminga ng malalim si Mirela. Isang malalim at malayang buntong hininga. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa huling pagkakataon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pait sa kanyang mga labi. Tara na, Nanay Isabel, wika ni Mirela nang may matamis ng ngiti. Marami pa tayong buhay na dapat dugtungan. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital, ang bawat taong nadadaanan niya ay bumabati ng may respeto at paghanga. Hindi dahil siya ay isang Santos, kundi dahil siya ay si Mirela, ang doktor na dumaan sa apoy
Ngunit lumabas na kasing ningning ganggin nito. Sa dulo ng pasilyo, tumigil siya sandali at tumingin sa langit. Ang sikat ng araw ay maliwanag na yumayakap sa buong gusali. Sa wakas, ang blangkong reseta ng kanyang puso ay napunan na ng pinakamahalagang lunas sa lahat, ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang hindi na muling mababasag ng kahit na sino. Ang kwento ni Mirela ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Dahil sa dulo ng bawat melodramang puno ng sakit, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumingon sa nakaraan ng may ngiti at sabihing, "Salamat, dahil sa iyo, natagpuan ko ang tunay na ako." Ang dapit hapon ay naglaladlad ng kulay rosas at lilang kalangitan sa ibabaw ng malawak na hardin ng Dr. Ricardo Valeriano Memorial Hospital. Sa gitna ng katahimikan, isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng narra. Ang bawat hakbang ni Mirela ay may kasamang katiwasayan, malayo sa mabilis at nagmamadaling mga paa ng doktora na dati ay laging hinahabol ang oras at ang atensyon ng mga taong hindi siya pinapahalagahan. Huminto siya sa tapat ng isang marker na yari sa granite kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Sa tabi nito ay isang maliit na upuang kahoy kung saan madalas siyang maupo kapag gusto niyang makipag-usap sa hangin. "Natahimik na ang lahat, Papa," bulong ni Mirela habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na bato. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa loob ng silid ng kanyang puso, alam ni Mirela ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dating gawi. Ito ay ang pagtanggal ng mga tanikala ng pait upang malayang makalipad ang sariling kaluluwa. Pinatawad na niya si Doña Aurora, hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil ayaw na ni Mirela na maging bilanggo ng galit. Sa huling balita niya, ang matanda ay nananatiling mag-isa sa loob ng selda. Ang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang nakaraang kapangyarihan na unti-unti nang nilalamon ng limot at si Adrian. Nagpadala ito ng sulat noong nakaraang buwan mula sa isang liblib na baryo sa Mindanao. Sinabi nito na sa wakas ay nahanap na rin niya ang kanyang kapayapaan sa pagtulong sa mga taong walang boses. Hindi na hinangad ni Mirela na makita itong muli. Sapat na sa kanya ang malaman na ang pusong tumitibok sa dibdib ni Adrian, ang puso ng kanyang ama, ay ginagamit na ngayon sa tama at mabuting paraan. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na ito ang kanyang kasalukuyan. Isang batang pasyente ang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang guhit ng isang bahaghari. "Doktora Mirela, para sa inyo po," ang masayang sigaw ng bata. Kinuha ni Mirela ang papel at ngumiti ng buong ningning. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, sa titulo, o sa pagsunod sa dikta ng ibang tao. Ito ay ang paggising sa umaga na ang tanging utang na loob na kailangan mong bayaran ay ang utang mo sa iyong sarili. Ang maging totoo, maging matatag, at maging malaya. Ang blangkong reseta ng kanyang buhay ay napuno na ng mga lunas na hindi nabibili sa botika, pasensya, lakas ng loob, at higit sa lahat, ang wagas na pagmamahal sa sariling dangal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad si Mirela pabalik sa loob ng ospital. Ang kanyang puting coat ay lumilipad sa hangin. Tila ba mga pakpak ng isang anghel na handa pang magbigay ng mas maraming milagro. Natapos na ang kabanata ng sakit at ang bawat pahina na susunod ay isusulat na niya gamit ang tinta ng tagumpay at kapayapaan. Dito nagtatapos ang kwento ni Mirela, ngunit ang kanyang halimbawa ay mananatiling buhay sa bawat babaeng nakaranas madapa, saktan at itapon, na nagpapatunay na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na mas maliwanag na bukas.